Hello everyone! Nandito na naman tayo, Rosie Vlog. Dadaan naman tayo sa inyong mga wall. Tingnan nyo, nasa itaas ang ating camera ngayon. Tinitingnan natin kung kaya ba at anong kaganda ang chidda. Napakaganda ng chidda, tingnan pala sa itaas. At ang mga view, napakaganda, super ganda talaga as in. As in, yung makikita mo ang lahat ng mga tao at makikita mo ang mundo kung gaano kaganda, kung gaano ka-beautiful. Maraming salamat po Allah sa lahat ng mga ginagawa mo para sa aming mga tao. Maraming salamat po sa lahat, lalong-lalo na sa mga nature. I love the nature too much. Gusto ko ang nature lagi kasi napakaganda nila at maganda talagang tanawin. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang area ng Jeddah. May globe pa sila na malalaki at kasi itong oras na ito, sa National Day ito, kumbaga Foundation Day siya dito sa Jeddah. Kaya ganun talaga ang may mga flag siyang green. Kahit naman wala, mayroon din silang mga decoration na ganyan. Tingnan mo, may mga decoration pa silang mga bato-bato dito. Ang ganda talaga tingnan ng Jeddah kasi kung makikita mo lang siya sa camera, napakaganda at napakalinis ng area. Tingnan nyo, wala kang makikitang mga dumi-dumi dyan kasi may tagalinis dyan kahit sa ang sulok ng at saka disiplinado ang mga tao dito. Kaya ganun. At kang ganda-ganda ng mga buildings. Tingnan nyo, talaga siya yung plain. Ito din ang pahingaan ng mga taga dito. Dito sila nagtatambay kung gusto nila mag-refresh ng hangin at dyan sila pumupunta sa mga area na yan. Ang ganda no, tingnan nyo. Andito na tayo. Bumaba na tayo, pauwi na tayo sa ating bahay kasi tapos na tayong magmuni-muni at nag-ikot-ikot pinapaikot lang natin ang ating camera kung saan ang pinakamaganda at paano natin makikita ang buong mundo hindi naman totally buong mundo, lang ng Jeddah, makikita natin. Kaya ganun talaga. So, ganun nandito na tayo. Kumbaga itong oras na ito kasi nagmamasid-masid tayo kung saan tayo makakita ng magandang tanawin. Kaya yun, nakikita natin ang iba na nandyan lang, nagmuni-muni, nakaupo sa gilid at yung iba naman ay naglalakad at yung iba naman ay sumasakay ng sasakyan nila. Ang ganda no, kasi may choices sila pero tayo wala tayong choice kundi magtrabaho. Ganun talaga ang buhay ng isang OFW, trabaho. Minsan nakakalimutan kumain. Kaya kayong nasa Pinas na mga pamilya, umayos kayong magastos ng pera. Huwag parang isang milyonaryo pagkapadala ng OFW sa inyo. I-safety niyo lahat ng pera kasi pagbalang araw pag wala ng perang isang OFW, nakakaawa at wala siyang mapupuntahan kundi pamilya. Kaya sana yung nasa Pinas ay magiging matipid, hindi gastos dito, gastos doon, one day millionaire. Kaya kailangan nyo tumulong sa isang OFW kasi kung hindi kayo tutulong, wala talagang maiipon ng isang OFW. Kaya kailangan nyo talagang mag-ipon yung nasa Pilipinas. Kung hindi naman kailangan sa mga OFW. At ingat ang lahat, laging dasal talaga tayo. Laging dasal. Maraming salamat. siya. Hindi katulad ng gastos dito, gastos doon, puro problema ang iniisip at hindi halos nakakumusta ng isang OFW. Hindi tama yun. Ang isang pamilya na nasa Pilipinas, kailangan yung mag-ipon para sa inyong pamilya na nasa ibang bansa. Tulungan nyo silang makaipon dahil nakakaawa kaming mga OFW kung hindi kami tinutulungan ng pamilya. Pag back to Philippines, wala kaming ipon at kami ang kawawa. Kaya dapat ang nasa Pilipinas ay tulungan nyo ang bawat sintimo na pinadala niya at pahalagahan nyo ito. Huwag kayong magalit sa akin ha, kasi karanasan ko kasi ito nangyayari sa buhay ko ngayon na alanganin ang trabaho ko, ako pa ang masama. Kaya huwag kayong maganyan sa isang OFW, dapat sinusuportahan nyo at tinutulungan nyo. Huwag nyong sisihin ang isang OFW. Huwag kayong magalit kung ang isang OFW hindi makapadala sa inyo at sabihin nyo sa kanya, kumusta ka na? Anong kinakain mo? Buhay ka pa ba? Dapat ganun ang mga sinasabi nyo sa isang OFW. Huwag nyo siyang sisihin kasi lahat naman nangyayari may dahilan. Kaya ganun talaga.